Binababa raw sa pwesto at hindi nag-resign si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinalagan din ni Bersamin ang pagkakadawit ng kanyang apo sa umano'y pagsingit ng pondo sa 2025 national budget. Narito ang report ni Cheryl Cosing. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Yan ang sinabing dahilan ng palasyo nang inanunsyong nagbitiw na sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman noong Lunes. Pareho silang idinawit sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Pero sa panayam ko kay Bersamin sa One Balita Pilipinas, sinabi ng dating Executive Secretary na hindi siya nag-resign. Pinababa raw siya sa pwesto. Idinaan daw yan sa isang tao na malapit sa kanya. Gandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. I do not hesitate dahil sa pleasure ni President ako. The message was very clear that I had to go. Hindi naman ako linta. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, nangyari ang balasahan sa gabinete matapos magpadala ng sulat si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ginamit lang ang pangalan ni Pangulong Marcos ng ilang tao sa Malacanang. Yan ay sina dating Presidential Legislative Liaison Office Head Adrian Bersamin at dating Education Undersecretary Trigib Olaivar. Si Adrian Bersamin ay apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Bersamin. Matatandaang sinabi ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video na kinumpirma niya kay Yusek Bersamin na pinapasok ni Pangulong Bongbong Marcos ang 100 billion pesos sa 2025 budget. Dinepensahan naman ni dating ES Bersamin ang kanyang apo sa pamangkin na si Yusek Adrian. Hindi raw siya sang-ayon sa pagkakadawit nito sa isyu ng katiwalian. Mahal na mahal ko si Adrian para kong sariling anak na. Hindi ko maintindihan kung bakit nadadamay ng ganyan yan. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Pero nang tanungin ko kung konektado ba ito sa pagpapababa sa kanya bilang Executive Secretary. Hindi ko alam kung connected or not, but I presume na may kinalaman. Sinabi rin daw ni Bernardo kay Lacson kung saan napunta ang budget insertions. Si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 billion pesos. Si dating Executive Secretary Bersamin daw ang nagtiyak na marirelease ang isiningit na 2025 national budget. Pero sabi ni Bersamin, wala siyang kinalaman sa kahit anong budget. Bakit pa sasabihin yan? Triple hearsay yan. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan dahil wala akong kinalaman dyan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will not allow myself to be dragged into anything na hindi ko naman ginawa or wala naman akong pakialam. Oo. So I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Respetuhin ko sila. Sa gitna ng isyu ng korupsyon at kahit wala na siya sa palasyo, naniniwala si Bersamin na hindi dapat palitan o pababain sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo, si Presidente, napakagaling na tao yan. I'm not disparaging si Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.